Okay. Okay po, magandang hapon po sa bawat isa na nandito. At sa mga kapatiran po namin nanonood through online, magandang hapon po sa bawat isa inyo. Kayo po ay magsitayo at tayo po ay mag-awitan parating sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Leaning on the everlasting arms. Sige po, umitin po natin on the first verse now. Ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Everlasting arms. Oh, how bright the dawn in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Last stanza. What have I to dread? What have I to do? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen. Pangunahan po tayo ni Brother Asrid sa ating panalangin. Amen. Maraming po yung makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin. Save, save. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how it lives.
Maraming salamat sa masiglang pagpapaawit, no? O sa masiglang awitin na kinanta natin sa hapong ito. Magandang hapon po sa inyong lahat, maging sa ating mga taga-panood, no, sa hapong ito. Walang announcement lang po natin, nagpapasalamat tayo dahil lumuluwang-luwang na ang panahon, no? May mga tinatawag tayong binibigay na kalayaan ang ating gobyerno. Kaya pwede na yung 15 anyos hanggang 65 years old ba? So hanggang 65 years old pwede na raw lumabas. Basta ang pupuntahan nila essential. Okay? Ang church essential naman, di ba? No? So we are encouraging them, especially yung mga kabataan na makapunta at ganoon din sa mga senior citizen natin na makapunta, no? Ginawa kayo ng pananampalataya at lakas ng Diyos, loob ng Diyos na makadalo kayo. And at the same time, we are still what we call observing our health protocol sa church, no? May face shield, face mask, at of course, sinisikap natin laging malinis itong lugar sambahan natin. At the same time, meron po tayong air purifier para nga naman na somehow itong stored air na meron tayo rito dahil air condition tayo ay ma-purify, no? So ipanalangin din natin na mapanatili sa atin ang kalakasan at kabutihan ng katawan. Ganun din, no? Nasa nasa tamang pag-iingat yang personal sa buhay natin, maging sa tamang pagkain na dapat kainin natin at sa tamang pahinga para yung immune system natin malakas. Usually ang mga kabataan ngayon nakatutok nga no, sa computer. Meron ako isang kakilala na kapag pasokan talagang tulog alas 9, alas 10, no? Kabataan pero nung nagkaroon ng quarantine, malaki na yung panahon sa computer, nakakatulog na alas 3 ng umaga o alas 2, no? Inaantay mo na matulog yung mga magulang. Sisilipin sa kwarto, tulog na sila. Laro tayo! Laro pa rin no? Hanggang alas 2 ng umaga. Wag o ganun. Dahil unang-una, kapag ganun kayo, bababa po ang immune system nyo, manghihina kayo. Lalo na kung hindi sapat ang tulog nyo. May mga habang tumatanda ka pala, no? Nagiging mas maaga na ang tawag nito, nagiging mas madali ka nang magising. At kapag natulog ka, madali ka nagigising. Pag nagising ka, hindi ka na makatulog. Nangyayari po yan. No? So, find a nap. May mga tao talaga hindi sanay matulog sa hapon. Ang gusto nilang tulog gabi. Kaya pag nagising sila ng alanganin, talaga hindi na sila makabalik sa tulog. Parang groggy na sila dun sa araw na yon. Kumbaga, masakit na ang ulo nila. Well, ganun nga po. No? Always ingatan natin ang sarili natin. Protektahan din natin ang ating kapwa sa pamagitan, of course, by observing the health protocols na meron tayo pag lumalabas. Wednesday night prayer meeting, tuloy po tayo at tuloy-tuloy na po yung Wednesday night natin. Kung available po kayo ng 6:30 in the evening, what we are doing in our Wednesday night prayer meeting, we have the message of the Word of God and then we pray together, no? At kung may mga prayer request kayo, kindly send that to us, kay Sister Ann, okay, text nyo sa akin para mailagay natin sa list natin ang prayer request. Anything, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa spiritual life, no? Of course, our church, we always pray for it, and our people, padala nyo po sa atin para at least meron din tayong mga espesipikong ipinapanalangin sa ating mga kapatid. Okay? Huwag ko kayong mahiya. So 6:30 po ng gabi this coming Wednesday night. Okay? So far wala na akong additional announcement pa kundi ipanalangin natin yung tamang panahon this year, kung di man this year, early next year para doon sa ating normal na pananambahan, no? Na magkaroon na tayo ng Sunday school, makababalik uli yung mga kabataan natin, kung ano ang right schedule sa kanila para mag-meet dahil nagkawatak-watak din yung iba Kaninang umaga may mga kabataan na dumating na ang tatangkad na. Nung hindi pa nagka-quarantine, maliit no? Kumbaga tumitimbang lang ng maaring 80 pounds pagkatapos ng quarantine, mga nasa 90 na or 100 pounds na yung bigat naglakihan, no? Nagtangkaran.
So since they are available now, they can come now. Ay ba talaga nung nakita ko kaninang umaga, nabigla ako no? Na dati nakikita ko, yun nga, makikita ko yung anak ni Amboy at saka ni Intoy, baka naglalakad na no? Baka pag susunod na bumisita yung mga yun dito, nakapaglalakad na. Unang nakita ko pa lang sa ospital, baby. Ngayon, dahil ka nag-quarantine, talagang baka susunod natin makita yun, nakapaglalakad na. No? Na-miss niya yung church nung baby siya. Okay, so hopefully and praying that one way or another, sa mga darating na buwan pa, ano na ba susunod? November, 2 buwan na lang, Pasko na. Papasok na Lord willing 2021 kung di pa darating ang ating Panginoong Kristo. So, ang marami nag-aabang ngayon, hindi yung pagdating ni Jesus Christ Marami nag-aabang ngayon yung pagdating ng vaccine Yun ang inaabangan nila. Sana lumabas na para daw maging normal na takbo Hindi ko lang alam kung sino yung mga mauunang darating dito. Pero of course, definitely by April, sa Amerika nga, maglalabas sila once na, sabi nila before election or after election, talaga maglalabas na rin sila nung kanilang panlaban sa tinatawag nating COVID. Well, isang karanasan, naranasan ng buong mundo, at least sabi nga nila sa pag-aaral ng mga minamahal, parang naging lax ang buong mundo sa pandemic. Naging lax nga Kasi nga, kailan pa ba yung huling pandemic? 100 years ago. No? Tapos, yung mga major problems sa mundo, yung typhoid fever, yung tawag dito, yung tuberculosis, tapos yung pagiging lumpo, anong tawag doon? Yung polio, hindi naman na ganun kaano yun worldwide At saka hindi siya ganun katalamak na pumapatay ka agad. So naging lax yung mga tao at hindi naisip na anytime pwede magkaroon ng isang matinding sakit. Kumbaga hindi na pag-aralan. Well, lumabas nga ito. Siguro pagkatapos nito, masigit na magiging vigilant ang buong mundo na kada taon or kada 10 years magpi-prepare na kung sakasakaling may lumabas uli ng isang uri ng pandemic para sa buong mundo. Okay? Sa mga nag-aaral ng Biblia, mga kapatid, alam natin na ito ay mga paghahanda sa hinaharap. Hindi na tayo papangambahin yan. Dahil kung mamatay ka man sa sakit, kapiling mo ang Diyos. Okay? At kung bahagi ka man ng preparation bago dumating ang Panginoong Jesucristo, it is also a blessing dahil nakikita mo kung paano ina-unfold ng Diyos yung kanyang paghahanda sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Okay? So magkakaroon tayo ng pagbati, mga kapatid. Ang gagawin nating batian ay kawayan muna. Hihilingin ko yung ating tagapagpaawit na umawit ng awit pagbati. Siya nga pala, nakalimutan ko itong i-announce kaninang umaga. No? Yung mga tagapagpaawit natin, wala lang si Bok tulungan nyo kami, kayong mga nag-aral sa Bible School, na alam mo yung paghahandang ginawa natin, di ba? Na, ilang kanta na ba yung nasa iyo? 20 na? 18. Kung may alam kayong choruses na Bible, yung Bible verse talaga. Yung katulad ng Beloved, let us love one another, 1 John 4, 1 John 4:7-8. Yung gano'n, no? Bigay nyo kay Kim, tapos yun po ang magiging choruses na natin. Yung baka papakanta nito ngayon, ayun, okay? Yun ang magiging choruses natin. Kung may alam kayong natatabi kayo, baka may alam kang mga kanta simula pa nung kabataan ng mga choruses na Bible verse na pwede natin kantahin, no? Ibigay nyo kay Kim kung hindi natin kabisado, practicein natin, and then yun po ang pakakanta natin. Para somehow makabisado natin yung mga Bible. Magpapakanta rin po tayo rito ng buong Bible. Yung Genesis to Revelation. Ayan. Kung meron kayong alam na tono, kung may alam na tono, papracticein po natin and then kakantahin po natin. Okay. Sige po. Tayo po kayong lahat. Abitin po natin 1 Timothy 1:17. Alam nyo po yan? Now unto the King eternal. Sige po, habang nagwe-wave po kayo, abitin po natin. Ready, sing! Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God,
be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. One more time. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. Medyo nakakabulo lang po. Pero sige po, tawagin po si Brother Ness sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Manatili po kayo nakatayo. Okay, so let us open our Bibles to Colossians chapter 1. Babasahin po natin ang salitan from verses 1 to 12. Colossians, pagbati, okay? Pagbati ni Pablo, okay? Colossians chapter 1, verses 1 to 12. Pagbati ni Pablo, ang hanggang pangatlo ay papasasalamat para sa mga taga-Colosas. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid. Sa mga banal at tapat na kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumayin niyo na ba ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos? Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo sa aming pananalangin para sa inyo. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Na dumating sa inyo, kayo din naman kung paano ito ay namunga, tumago sa buong sanlibutan, ay kayo din naman sa inyo, mula ng araw ng inyong marinig, at paunawan, biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutunan kay Epafras, na aming minamahal na kapwa-alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo, alang-alang sa inyo. At siya naman sa amin ay nagpahayag ng aming pag-ibig sa Espiritu. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Upang kayo ay lumakad ng nararapat sa Panginoon, lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalayo sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayo karapat-dapat mabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. God bless the reading of the word. Okay, manalangin po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin. Ama, sinasamba ka namin sa pribileyong ibinigay mo sa amin sa hapong ito na makapanambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Ama, soberanong Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagsugo ng iyong anak na si Jesus upang siyang mamatay, ilibing at mabuhay sa amin. Mabuhay na muli para iligtas kaming mga makasalanan. Itong pribileyo na meron kami, Panginoon, ay isang pagkakataon din na makapakikinig kami ng iyong salita. Nawa ang salitang ito ay manatili sa aming puso at buhay at maisapamuhay namin. Pakabanalin mo kami ng mga katotohanan, meron kami sa salita mo, O Diyos, at kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu sa ikalalago at itatatag ng aming pananampalataya. Salamat sa iyong mga anak na narito, Panginoon, maging sa mga tagasunod namin, sa mga oras nito, sa kanilang mga tahanan na nakikinig at nanonood ng mensaheng ipangangaral. Lahat pong ito'y dalangin namin, O Diyos. Gamitin mo ako sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Ang paksang ating tatalakayin po, no, ay pangkaraniwan lamang.
Pwede rin ito maging outline sa ibang sa ibang sa ibang mga aklat, sapagkat general yung aking ano rito, ang title po sa mga kapatid ko sa Colossus. Okay? Sa mga kapatid ko sa Colossus. Tandaan nyo, itong iglesia sa Colossus ay hindi po sinimula ni Apostol Pablo. Okay? Maaring si Epaphras ang masasabi natin ginamit ng Diyos sa pagtatatag nito, at si Epaphras ay naligtas maari sa gawain sa lugar ng Ephesus, at si Epaphras ay pumunta upang itatag naman yung gawain sa lugar ng Colossus. Ganun pa man, ang makapansin-pansin dito na nang isinulat ito ni Apostol Pablo, itong sulat nito, siya ay nasa kulungan. Okay? Prison epistle po ito, yung Ephesus, yung letter to the Ephesus or Ephesians, Colossians, Philippians, at saka yung Philemon, siya po yung nakakulong. So, kung nais niyong maramdaman yung naramdaman ni Apostol Pablo, pwede rin naman. Magpakulong muna kayo, tapos sumulat kayo. Mapipil niyo yung pil ni Apostol Pablo na sumusulat sa loob ng kulungan. Hindi, yung pagkakakulong po ni Apostol Pablo, hindi po ano yun. Hindi po yung tinatawag nating mahigpit na pagkakakulong. Yung unang pagkakakulong niya, parang house arrest lamang po. Na pwede siyang bisitahin ng kanyang mga kaibigan, at makapagpadala ng mga sulat. Iba po yan doon sa ikalawang uri ng pagkakakulong niya, na kung saan isinulat niya yung 2 Timothy, na ang dating doon parang Fort Santiago, at naikulong siya doon pa naman sa kulungan or doon sa dungeon, na kapag tumataas yung tubig, parang Fort Santiago nga, pag tumataas yung tubig sa ilog, napupuno rin siya ng tubig. Kaya nga request ni Apostol Pablo doon kay Timothy, pakidala yung cloak ko o yung jacket ko, no? Yung kasuotan kong balat, sa pagdalaw ni Timothy sa kulungan. At yung sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, yung 2 Timothy, yun yung huling sulat niya, na tapos nun ay namartir na po siya. May tatlo lamang po akong punto na nais-share sa inyo from verse 1 hanggang verse 12. Yung tatlo pong punto niyan, magsisimula tayo sa binabati ko kayo. It seems personal, no? Binabati ko kayo. At makikita natin yung pagbati na yan sa verse 1. At makikita natin yung pagpapakilala ni Pablo, akong si Pablo ay apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang maganda rito mga kapatid, lalo-lalo na sa statement na ito, si Apostle Paul, alam niya nasa kalooban siya ng Diyos. Kung siya'y apostoles, alam niya yung pagiging apostoles niya nasa kalooban ng Diyos. Parang tayo, no? Kung ikaw ginagawa mo yung ginagawa mo ngayon, I hope and pray, alam mo yung ginagawa mo ngayon, nasa kalooban ka ng Diyos. Okay? Yung trabaho mo ngayon, kasi ito ang problema minsan sa pag-aaral ng work na tinatawag, no? Tandaan natin yung trabaho na tinatawag, pantay-pantay yan sa mata ng Panginoong Diyos. Bagamat sabihin natin, may pastor, high calling yan. Pero pantay-pantay pa rin yan dun sa tinatawag nating calling ng Diyos, kung saan ka man tinawag ng Diyos, whether doktor ka man, whether accountant ka man, whether nurse ka man, or anumang trabaho na alam mong inalagay ka ng Diyos doon. Okay? Ang kinakailangan lamang sa pagtatrabaho na kung saan inilagay tayo ng Diyos, maging tapat tayo doon sa ating ginagawa. Sapagkat doon tayo gagantimpalaan ng Diyos bilang lingkod, na tapat tayo doon sa panawagan na kung saan inilagay niya sa atin. Lumaki ako doon sa pananaw na kapag ginamit yung salitang panawagan, laging connected sa tinatawag natin pagpapastor. Hindi po. Yung panawagan, hindi lang connected sa pagpapastor yan. Connected yan kung saan ka inilagay ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung vocation na kung saan inilagay ka ng Diyos sa buhay mo. Dito, si Apostol Pablo, confident siya na sabihin niya, yung pagiging apostol ko, ako'y nasa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya niya ginagamit yung word na kalooban ng Diyos dahil alam naman natin sa ibang mga sulat niya, lalo na sa Korinto, ang tindi ron maging doon sa ibang mga sulat niya, talagang kino-question yung pagiging apostle niya Para bang yung mga tao, lalo-lalo na yung mga Judaizer, sinasabing hilaw ang kanyang pagiging apostol. Pero as far as Paul is concerned, talagang clear siya dun sa kanyang pagiging apostol, sapagkat Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, ang direktang tumawag sa kanya. At kung ang qualification, nakita ang Panginoong Jesucristo, ayon dun sa Acts chapter 1, si Apostol Pablo, nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo, 1 Corinthians chapter 15 verse 8. Okay? At yung
yung pagkakatawag sa kanya, parang ganito bigyan lang natin ng puwang, no? Wala rito pero bibigyan ko lang ng side statement yan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ang ganda nito. Okay. Umpisa natin dito sa verse 7, ha? 1 Corinthians 15 verse 7. Pagkatapos, siya ay nagpakita kay Santiago, yung kapatid ng ating Panginoon, at saka sa lahat ng mga apostol. Verse 8. Sa kahuli-hulihan, nagpakita siya sa akin, ako na tulad ng isang sanggol na ipinanganak sa walang panahon. Ano ang tawag doon sa sanggol na ipinanganak sa walang panahon? Ha? Ang tawag doon? Ano na? Premature, yan. Premature. Ang tawag ba doon normal? Hindi. Of course, hindi normal yun. Premature nga eh. Hindi ko sinasabing hindi normal ang pag-iisip ha. Okay. Ang ibig ko sabihin, ang normal na panganganak kasi dapat 9 months. Okay? Yung pagiging apostol ni Apostol Pablo, katulad ng isang hindi normal na paraan ng pagiging apostol. Bakit kamo? Kasi alam natin yung pagiging apostol, one that is commissioned by our Lord Jesus Christ during His early ministry. Tama po ba? No? Tumawag si Kristo direkta eh. Ikaw. Apostol kita. Including Judas. Pero yung pagkatawag kay Apostol Pablo, hindi tinawag si Apostol Pablo during the early ministry of Jesus Christ. Kasi hindi pa saved si Apostol Pablo noon eh. Kaya makikita dito, sabi niya rito, no, sa verse 8, sa kahuli-hulihan, nagpakita siya sa akin, ako na tulad ng isang sanggol na ipinanganak sa walang panahon. Kumbaga, yung calling ko, yung pagkakagamit sa akin ng Panginoong Diyos, yung pagiging apostoles ko, hindi normal yun. Okay? Abnormal yun. Hindi yung katulad na nakita nyo sa 12 apostoles kung paano sila tinawag. Hindi normal yung sa akin. Bakit kamo? Abay tinawag, mapipigilan nyo ba ang ating Panginoong Jesucristo kung tawagin niya si Apostol Pablo at gawin niyang apostoles? Of course, walang makakapigil. Bakit? Kalooban ng Diyos yun eh. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, usually ginagamit niya, ako, si Apostol Pablo, nakalooban ng Diyos. Pero alam natin, ang calling na ginawa ng Diyos sa ang calling na ginawa ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo, hindi katulad ng normal na panawagan na ginawa niya nung kapanahunan nang siya'y lumakad dito sa lupa. Okay? Na inisa-isa niya yung mga apostoles. Bakit hindi niligtas? No? Ng ating Panginoong Jesucristo, si Apostol Pablo nung kapanahunan niya. Bakit hindi niya nakilala ang ating Panginoong Jesucristo? During that time, yung mga nakakakilalang mga Pariseo sa kanya. Isa na si Nicodemo, nakakilala kay Jesucristo bilang Pariseo. At maraming mga Pariseo din doon, nung kapanahunan niya, na siyang comprises ng Church at Jerusalem, na masasabi rin nating naligtas. Bakit hindi nung time na si Jesucristo lumakad rito sa lupa? Wala rin naman kasi tayong ebidensya na makikita sa Biblia na nag-encounter na si Jesus Christ at saka si Apostle Paul during the early ministry of the Lord Jesus Christ. Wala tayong ebidensya nun. Ang ebidensya lang natin na makikita na direktang nagpakita ang resurrected Lord Jesus Christ kay Apostol Pablo doon sa road at Damascus. At nasundan pa yun ng ibang pagpapakita niya. Okay? Pero ang mahalaga rito, makikita natin sa pagbati na ginawa ni Apostol Pablo, binigyan pansin niya rito yung kanyang otoridad bilang apostol. No? Binigyan pansin niya rito yung kanyang otoridad. Akong si Pablo, na apostol, one sent with a commission ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. At ang ating kapatid na si Timoteo, ako ay sumusulat sa mga tapat na kapatid kay Kristo na nasa Colossae. Unang-una, kapansin-pansin dito, no? Hindi lamang kapatid ni Apostol Pablo sa pananampalataya ang kanyang sinusulatan, bagkus ang idinagdag na katangian ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Colosas, sila ay mga tapat na kapatid. Bakit? Meron bang hindi tapat na kapatid? Actually, kayo na makakasagot niyan eh. Di ba? Meron bang mga hindi tapat na kapatid sa pananampalataya? Meron. May pagkakataon sa buhay ni John Mark, hindi siya naging tapat. Kilala niyo si John Mark? Yung sumulat ng Book of Mark? Bakit ba naman? During the first missionary of Apostle Paul, alam niyo nangyari kay John Mark, bumak out, iniwan sila. Di ba? Iniwan sila. Kaya nga doon sa second missionary journey nila, ikalawang paglalakbay mission,
nung si Barnabas at si Apostle Paul ay ahayo na. 'Di ba? Nagtalo silang mainitan. Bakit si Barnabas kasi gustong bigyan uli ng pagkakataon si John Mark at isama sa ikalawang lakbay misyon. Si Apostol Pablo ayaw niya nang pumayag na isama si John Mark sa kanilang paglalakbay misyon. Nahati ngayon yung missionary work nila. Si Barnabas, isinama niya yung pinsan niya na si John Mark. Si Pablo, sinama niya si Silas. But at the end of the day, sa 2 Timothy, makikita natin, sabi ni Apostol Pablo, bring Mark with me, for he is profitable for me in the ministry. So there is a moment in the time of the life of Mark that he became unfaithful. Pero, nakarecover siya doon. Bakit? Isipin mo, nagkaroon din siya ng pribileyo na sumulat. Listen ha, sumulat ng biography ng ating Panginoong Jesucristo, yung Book of Mark. Diba? Sumulat siya ng biography ni Jesus Christ. Through the inspiration of the Holy Spirit, God allowed him to write one of the gospel. At dapat niyong malaman, kapag nag-aral po kayo ng Matthew, Mark, Luke dyan, ang pinaka-earliest gospel is the Book of Mark. Now, tuloy po tayo. Sabi rito, sumusulat ako sa mga banal at mga tapat na kapatid kay Kristo na nasa Colossus. So, ang katangian nito, mga kapatid, no, they are saints. Ibig sabihin, ibinukod sila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Mga banal sila, hindi lamang banal sila dahil sa kanilang posisyon sa harapan ng Panginoong Diyos, kundi banal din sila, maari sa pamumuhay. Of course, ito yung pagbati na ginawa ni Apostol Pablo sa mga kapatid na yun. Okay? And the Holy Spirit led Paul to write these things to them. No? Mga banal at mga tapat na kapatid kay Kristo na nasa Colossus. Of course, Colossus, 121 kilometers ang layo nito sa Ephesus. Ang magkakatabi kasi, Hierapolis, Ephesus, and Colossae. Yan ang magkakasama eh, no? Tapos sama natin Laodicea. Yan yung mga nagpapalitan ng sulat. Kaya minsan makikita nyo, lalo na sa Ephesus, o itong sulat sa Laodicea, basahin ninyo. May mga ganun eh, no? Kasi silang magkakalapit eh. Kaya nagpapasahan sila ng mga sulat. No? Yung tinatawag nating circular letter. Pinapaikot nila itong mga sulat nila ni Apostol Pablo sa ibang mga churches. Sabi rito, sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng pagbabati rito. Ito yung pangkaraniwang pagbati, no? Yung grace of God at maging yung kapayapaan. Of course, ang isang tao hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan ng Diyos kung hindi muna niya na-experience yung grace ng Diyos. Nakuha po ba, no? Ang isang tao dapat muna niya ma-experience yung grace ng Diyos at ang epekto niyan, magkakaroon siya ng kapayapaan ng Diyos sa kanyang buhay. At dito makikita natin, ito yung mula sa Panginoon na ating Ama at mula, binigyan emphasis dito yung Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo, yung Ama rito na binabanggit dito at yung anak, parang binabanggit, binibigyan pansin, mga minamahal dito, yung deity ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagiging kapantay ng anak sa Ama. Now, pagkatapos natin makita rito yung pagbati, nais kong makita ninyo yung pagpapasalamat, no? Of course, yung pagpapasalamat, kagaya ng naituro ko nung isang Wednesday night, na yung pagpapasalamat, bahagi ng panalangin yan eh. At may pananalangin na ginagawa ang isang tao, puro pasasalamat lang. Pero dito makikita natin, nagpapasalamat kami sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay patuloy naming idinadalangin. So makikita natin, dun sa panalangin ni Apostol Pablo, binigyan muna niya yung emphasis, yung pagpapasalamat. Ito yung ikalawang point, no? Pinasasalamatan namin ng Diyos sa inyo. Okay? Una, binabati namin kayo. Pangalawa, pinasasalamatan namin ng Diyos dahil sa inyo. Ano bang mga bagay ang pinasasalamatan ni Apostol Pablo dahil sa mga Kristiyanong ito? Unang-una, makikita natin verse 4. Tingnan nyo po sa verse 4. Sabi rito, nagpapasalamat kami sa Diyos sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang patungkol sa pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal at ang pananampalataya at pag-ibig nito ay dahil sa pag-asang nakalaan para sa inyo sa kalangitan. Nauna ninyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Dito sa verse 4, makikita niyo yung 3 Christian virtue na malimit nating makita. Ano yung 3 Christian virtue na yon? Faith, hope, and love. Dito,
faith, love, and hope. Malimit nating makita yan, no? Pero ang nais kong makita ninyo rito, na ipinagpapasalamat nila, yung tunay na pananampalataya na tinaglay nitong mga taga-Kolosi. Okay? Tunay na pananampalataya. Bakit? Kasi itong tunay na pananampalataya nila, nagresulta ito sa pag-ibig nila sa kapwa nila Kristiyano. Ayan ang napakagandang pagkakabanggit dito, no? Nagpapasalamat kami sa Diyos sapagkat nabalitaan namin, listen yung word na nabalitaan, lumalabas kasi na itong iglesia sa Colossae, hindi nga si Apostol Pablo nagtatag nito. Inireport lang sa kanya habang nasa kulungan siya. Bakit? Dahil kapag pinag-aralan mo rin yung buong Colossus, makikita mo rito may problema na nangyayari sa Colossus na nakarating rin kay Apostol Pablo. At ito'y theological problem na kinakailangan i-address ni Apostle Paul at in-address nga niya ito sa chapter 2. No? Yung mga nangyayari nga pagdagsa at pagpasok ng mga tinatawag nating false teachings doon sa loob ng Colossae. At ang makikita natin dito, sa kanyang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos, nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at patungkol sa pag-ibig nyo sa lahat ng mga banal. Mahalaga po yan, no? Actually, kinakatigan ito ng mga katotohanan sa Biblia na kung ikay ay Kristiyano, dapat mahal mo rin yung kapwa Kristiyano mo. Regardless kung anong pangkating pananampalataya siya. Pansinin niyo po, unang John, wala dito sa text natin Pakitignan nga ka Erwin. 1 John chapter, hindi ako nagkakamali. Chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 verse 1, brother. Okay, sabi rito, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, okay, nag-exist yung faith, ay ipinanganak ng Diyos, na born again, or napunta sa pamilya ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang, sino yung magulang ng Kristiyano? Ang Diyos ay umiibig din naman sa anak. Actually, yung anak dito ng Diyos, tumutukoy ito hindi kay Kristo, kundi sa Kristiyano. Okay? Kung ikaw ay ipinanganak ng Diyos, iibigin mo rin yung mga anak ng Diyos na katulad mo. Sa isang salin ng Biblia, ganito ang pagkakasabi, no? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig sa kanya na pinagmulan ng kapanganakan, referring sa Ama, ay umiibig din naman sa kanya na ipinanganak niya. So, ipinakikita rito yung katotohanan kung ikay ipinanganak ng Diyos, nasa pamilya ka ng Diyos, of course, yung ibang anak din ng Diyos na ipinanganak ng Diyos, nasa pamilya ng Diyos, dapat mong ibigin din. At yun ang makikita natin karanasan ng mga taga-Kolosas. Sinabi rito, no? Nagpapasalamat kami sa Diyos sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo, which is genuine, at ang patungkol sa pag-ibig nyo sa lahat ng mga banal. At ang makikita natin dito, yung pag-ibig nila, resulta ng totoong pananampalatayang tinataglay nila bilang mga mananampalataya. Now, nabanggit ko rin po sa inyo kanina na andito yung paulit-ulit na ginagamit itong faith, hope, and love. At ang pagkakabanggit pa rito, sa verse 5, ang pananampalataya at pag-ibig nito ay dahil sa pag-asang nakalaan para sa inyo sa kalangitan. Tandaan nyo mga kapatid, no? Automatic yan. Ang isang tunay na mananampalataya na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nanalig kay Kristo bilang tagapagligtas at nararanasan din experientially, no? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi lamang yung pag-ibig niya sa Diyos, kundi yung pag-ibig niya sa kapwa. Itong taong ito, tataglayin niya rin yung buhay na pag-asa na inilaan sa kanya ng Diyos. At yung pag-asa na yan, na mawalhating pag-asa, hindi yan hopso. Sa Biblia, kapag ginamit yung pag-asa at ikinunek ito sa Kristiyano, mga kapatid, ito'y isang bagay na mangyayari na hindi pa nangyayari nung time na yon. Okay? Hindi pa nangyayari nung binanggit yung bagay na yon o yung turo na yon. Bakit? Sa hinaharap pa nga mangyayari But it will be realized, no? Mangyayari ito. Hindi to suntok sa buwan, okay, na baka mangyari, kundi siguradong mangyayari. Ganun po ginagamit yung pag-asa sa Biblia
Lalo-lalo na kapag ito'y sinasabi sa isang mananampalataya. Tignan pa natin sa isang talata sa 1 Corinthians 13:13, binigyan pansin pa rin yung tatlong yung tatlong virtue na sabi ko nga sa inyo, mahilig si Apostol Pablo na pagsamasamahin itong virtue sa kanyang salita. 1 Corinthians 13:13. Alam niyo yung ibig sabihin na alam niyo yung talatang ito. Ngayon, ang tatlong ito ay mananatili. Okay? Ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Now, bakit pinakadakila ang pag-ibig? Okay? Of course, yung pananampalataya, kapag namatay ka na, wala na pananampalataya. Ano na mangyayari? Realidad na. Tama ba? Yung hope din. Kapag namatay ka na, yung hope mo, magiging reality na. Umaasa ka sa langit ka pupunta, bigla ka namatay. O di naging realidad na yung langit, nakapiling mo na yung Diyos eh. Pero yung pag-ibig, mananatili magpakailanman yun. Bakit? Kasi ang makakasama mo sa langit, Diyos ng pag-ibig. Okay? At ipakikita ng Diyos yung ekspresyon ng pag-ibig niya sa iyo bilang isang napunta sa langit dun sa katuparan ng kanyang pangako ng kalwalatian na masasaksihan mo. At mamamangha ka magpakailanman. It will exist forever. Why? Because the God na makakasama natin ay Diyos ng pag-ibig. At the mere fact na naandun ako sa langit, ito'y display ng pag-ibig ng Diyos sa buong panahon. Tuloy po tayo. Marami pang talata patungkol dyan, katulad ng Galatians 5:5-6. Tignan natin. Galatians 5:5-6, Brad. Binibigyan ko lang pansin yung tatlong virtue rito. Galatians 5:5-6. Anong sinabi dyan? Okay, sabi dyan, sapagkat sa pamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran, verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli ay di pagtutuli, di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Doon sa verse 5, nakita mo yung salitang pag-asa. Sa verse 6, nakita mo yung pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. So may mga iba pang talata na hindi na natin bubuksan. It will take some time para buksan itong mga talatang ito. Pero ang nakita natin dito, yung katlong katangiang malimit na binabanggit ni Apostol Pablo that characterize true believers. Now, tuloy po tayo. Doon sa pagpapasalamat ni Apostol Pablo, ano pang makikita natin dito sa kanyang pagpapasalamat? Verse 6, ang pagkakabanggit dito. Dumating ito sa inyo. Ano yung dumating? Okay? Sa verse 5 muna. Ang pananampalataya at pag-ibig na ito ay sa pag-asang nakalaan sa inyo sa kalangitan na una ninyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. So, ibig sabihin, nasaan ba sa Ebanghelyo, mga minamahal? Asan sa Ebanghelyo yung faith, hope, and love? Asan ba sa Ebanghelyo yung faith, hope, and love? Si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Asan mo makikita yung faith, hope, and love doon? Actually, pagkamatay ni Kristo, makikita mo yung love ng Diyos doon. Yung pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, well, hope ang makikita natin diyan, yung hope ng forgiveness natin na tayo napatawad. Yung faith, saan makikita roon sa gospel? Well, of course, makikita mo yung pananampalataya. This is the requirement of the gospel upang magkaroon ng bisa sa iyo ang kaligtasan ng ating Panginoong Kristo. Dahil kung walang pananampalataya, kahit may mabuting balita, hindi ka maliligtas. Ulitin ko po Ako naniniwala ako sa doctrine ng election, pero yung mga taong pinili, hindi maliligtas yun kung hindi mananampalataya. Kaya hindi mo pwedeng alisin yung election, pananampalataya lang, hindi mo naman pwedeng sabihin na election, wala namang faith. Hindi pwede, kailangan balanse po yan. Kaya yung isang tao kinakailangan makapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Sapagkat yung faith nila, dapat may focus yun. Okay? At ang focus ng pananampalataya natin, walang iba kundi yung pagkamatay ni Kristo para sa ating mga kasalanan, bayaran niya at mapatawad tayo rito at yung kanyang pagkabuhay na muli. Makikita natin dito, narinig nila itong ebanghelyo ito, dumating ito, tulad ng pagdating nito sa buong sanlibutan, ito ay nagbunga gaya rin naman ang pagbubunga sa inyo mula ng araw na inyong marinig at nalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Now, ang nais kong makita ninyo, na itong mensaheng ito, itong word of truth na ito, na
kumalat. Noong mga kapanahunan nito, almost 30 years na ang lumipas, ng ating Panginoong Kristo'y namatay. Of course, simula nung Pentecost, ito'y kumalat sa Jerusalem, ito'y napunta ng Syria, ito'y napunta sa Asia Minor, which is north of Jerusalem, which is Turkey, ito'y napunta sa Greece, ito'y napunta sa Italy, na kung saan naando ng Rome, ito'y napunta sa Egypt, ito'y napunta sa North Africa, and as well as Persia. So kaya sinasabi ni Apostol Pablo na itong ebanghelyo na ito ay kumalat sa buong mundo o sa buong daigdig. Kapag sinabing buong daigdig, nung kapanahunan na yun, ano ba pagkakagamit dyan? Dumating ito sa inyo tulad ng pagdating nito sa buong sanlibutan. Kapag ginaming yung word na buong sanlibutan, hindi tumutukoy sa buong sanlibutan, including Philippines, America, hindi po tumutukoy. Tumutukoy doon sa tinatawag nating known world. At kapag sinabing known world during that time, yung sakop po ng Roman Empire, na kung saan may nag-i-exist na civilization, no? Na naaabot ng ebanghelyo ni Kristo. During that time, bagamat nag-i-exist na ang Pilipinas, pero hindi pa nadidiskubre. No? During that time, na nag-i-exist na ang Amerika, pero hindi pa nadidiskubre. Bagamat may mga tao na yun, nasabihin natin. Pero kapag sinabing buong sanlibutan, lalo-lalo na, no? Na ang ebanghelyo ay kumalat sa buong sanlibutan, tumutukoy po ito sa known world during that time na nag-i-exist. Especially ang setting dyan, Middle East, area ng Africa or North Africa na tinatawag. Now, tuloy po tayo. Ano pa pagkakabanggit dito? Dumating sa inyo tulad ng pagdating nito sa buong sanlibutan, ito ay nagbubunga, gaya rin naman ang pagbubunga sa inyo mula ng araw na inyong marinig at malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. When we talk of fruit, no, na may kinalaman dito, ang bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos ay kaligtasan ng tao. Of course, ang bunga ng isang tunay na Kristiyano ay tinatawag nating binagong buhay. Okay? Ito yung tinatawag nating biblical experience na magkakapare-pareho tayo rito. Hindi pa pwede tayo magkakaiba-iba rito. Okay? Sapagkat it is a biblical experience, no? Isang karanasang totoo, ang naranasan ng mga nakarinig ng ebanghelyo nung kapanahunan na yun, na sila'y naligtas, hindi magbabago yung karanasan na yan, magpahanggang ngayon. No? Isang karanasang totoo at biblical na karasan na kapag isang tao nakapakinig ng ebanghelyo at nanalig kay Kristo bilang tagapagligtas, magkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay. At maghahatid talaga ito ng bunga. At ang bunga na yan ay yung bungang pagbabago na sinasabi. So dito, ipinakikita, mga minamahal, dahil nakapakinig tayo nang malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, binigyang emphasis dito, mga kapatid, no? Yung katotohanan, bakit? Kasi kapag pumasok ka sa chapter 2, ang mapapansin mo rito, puro maling katuruan ang itinuturo. Hindi katotohanan. Kundi there is what we call empty deceit that is being taught to the people of Colossae nung mga taong nag-i-invade doon sa loob ng church. Okay? Halo-halo nga yung tinuturo doon. Kapag pinag-aralan nyo yung chapter 2, andun yung philosophy of men, andun yung tradition of men, andun yung atheism, andun yung mysticism, na andun yung legalism. Okay? Kumbaga, assorted yung nag-infiltrate na teaching sa Colossian church. In which those are empty deceit. Walang halaga yon. Mga pandarayang walang kabuluhan yon. Kumpara, okay, in contrast, doon sa tinatawag nating katotohanan na itinuturo. Okay, mula sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Tuloy tayo. Verse 7. Ito'y katulad ng natutunan nyo kay Epapras, ang minamahal naming kapwa na tapat na tagapaglingkod ni Kristo para sa inyo. Siya rin ang nagsabi sa amin sa pamagitan ng Espiritu patungkol sa inyong pag-ibig. Dito makikita natin si Epapras. Epapras is a shorter form of Epaphroditus. Okay? Ano bang mga pangalan kapag pinaliit? Meron ba tayong Pilipinong pangalan na kapag pinaliit, talagang ano? Epaphroditus, shorter form yun kasi Epapras eh. So itong si Epapras, na kinikilala ni Apostol Pablo, binanggit dito, tapat na tagapaglingkod ni Kristo para sa inyo. Lumalabas kasi si Epapras, makikita uli natin yun sa chapter 4, na siya yung nagsimula ng gawain dito sa Colossae. At ang ginagawa niya, inire-report niya ito kay Apostol Pablo. Lumalabas nga, parang ang nangyari dito, base doon sa ibang mga komentaryong nabasa ko, na parang si Epapras, he came under the ministry of Apostle Paul in Ephesus. And then, he represent the work of the Lord when he went to Colossae. At pagdating doon sa Colossae, na-establish yung gawain doon, inire-report niya ito kay Apostol Pablo.
at sinasabi niya yung nangyayari sa gawain. And as far as Paul is concerned, no, marinig niya ito kay Epapras at sinabi niya rito, kapwa, no? Kapwa alipin, tapat na lingkod ni Kristo at kapwa alipin, pare-pareho silang manggagawa ng Panginoon. Ipinakita, siya rin ang nagsabi sa amin sa pamagitan ng Espiritu patungkol sa inyong pag-ibig. So ang ganda ng pagre-report dito na Epapras, no? Maganda ang kanyang pagbibigay dito ng katuruan sa kanila. Sinabi dito sa verse, ito ay katulad, ano ba yung sinabi sa verse 7? Ito ay katulad ng natutunan nyo. Alam niyo yung salita palang natutunan dito, no? Nais ko munang bigyang pansin yan. Yung word na natutunan o yung learned sa English, no? Mataytays ang ibig sabihin. Hindi lamang po ito simpleng pagbabahagi sa kanila ng Ebanghelyo ni Kristo. Yung ginamit na word na mataytays dito or natutunan na binabanggit dito sa Tagalog, ang ibig pala sabihin nito, sistematikong pag-aaral ng salita ng Diyos na ginawa ni Epapras doon sa mga mananampalataya sa Colossae. Okay? Hindi lang basta one time, big time na nagkaroon ng evangelistic meeting doon, tapos may mga naligtas. No! Yung mga tao na yun na na-reach out sa pamagitan ng Ebanghelyo at maari, no, sa labor of love na ginagawa nito ni Epapras, tinuruan niya itong mga to. Inalagaan niya itong mga ito. Talagang meron siyang sistematikong pagtuturo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos upang itong mga mananampalataya rito, matuto sila sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Yun yung word na natutunan ninyo. Okay? Kay Epapras. Mga minamahal, ganun din naman dapat ang goal ng dapat tagapagturo ng Biblia. No? Na ang panalangin natin, kung ikaw rin ay isang Kristiyano nagbabasa ng salita ng Diyos, sana maging goal mo sa buhay mo, mabasa mo ang buong Biblia habang nabubuhay ka. At hindi lang mabasa, kung hindi magkaroon ka ng pagkakataon na ito'y aralin. Kasi hindi lang naman dapat pastor ang nag-aaral ng Biblia, lahat tayo nag-aaral ng Biblia eh. At ang challenge ko nga sa inyo, kung babasahin nyo yung mga churches sa Biblia, mga kapatid, hindi naman mga Bible student yung mga yun eh. Binubuo yun ng mga kabataan, matatanda, mga slave, yung iba sa kanila, mga wala pang pinag-aralan eh. And yet makikita nyo yung tapon, no? Yung tapo ng pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila, lalo na kapag si Apostol Pablo nagturo, talagang mga theological. Bakit yung mga audience ba ni Apostol Pablo nung tinuruan niya ito, talagang mga elite na tao, ang tataas ng mga pinanggalingan, yung breeding nila at yung pedigree nila. Okay? Nakapag-aral ba sila sa matataas na mga rabbinical school noon? Hindi. Mga ordinaryong tao sila, mga kapatid. Ang iba sa kanila hindi pa nakapag-aral. Actually, ito nga ang naging social problem ng kapanahunan na yun. Mantakin mo kung ikay magiging Kristiyano tapos ikay mimi-ari ng isang negosyo. Tapos pag linggo, yung isa sa mga tauhan mo, pastor mo. Okay? Siya nagpapastor sa'yo. And yet, kapag ordinary day, ang trabaho ng pastor na yon, slave siya under your business. Okay? Nangyayari po yan ng kapanahunan na yun. Okay? Kaya nais kong sabihin sa inyo na bilang isang mananampalataya, God has given us the privilege. Listen, nais kong ibigay emphasis to. Ang ganda itong napakinggan ko. No? Mas malaki ang pananagutan ng lahat ng Kristiyano sa ating kapanahunan na nagtataglay ngayon ng Biblia kesa ng mga Kristiyano nung unang panahon. You know why? Kasi wala sila nito eh. Tayo may kumpleto. Sa kanila hindi pa kumpleto. Alam niyo ba kung kailan lang nagkaroon ng canon of the Scriptures? Kumpletong New Testament? AD 300 lang. Yung natipon ito lahat. Nasulat na lahat nung AD 90. Natapos ang pagkakasulat nung AD 90. Sinulat ni John de Bilhabed. Pero nung natipon ito na tinatawag nating canon of the Scripture, sino-sino lang yung line-up na nakasama sa 27 books, AD 300 pa ho naganap yun. Okay? At ang meron lang sila sulat kamay. Hindi pa uuso ang printing noon. Kailan nauso lang yung printing? 1500s lang. Nauso yung printing. At ngayon hindi na nga uso printing eh. Wala na tayo minsan dalang Bible sa church. Ang dala na natin mga electronic Bible. Kung hindi cellphone. Kung ano-ano na ang dala natin. Of course, hindi na ganito ang dala natin. Pero may kumpletong Bible tayo. Itong tab na ito. Libo ang librong laman ito. Pananagutan ko yun na dapat ko basahin. At kung kayo, pinagpala ng Diyos ng mga libro at sabot-saring Biblia, pananagutan yung basahin yun.
Bakit? Dahil mas malaki ang pribileyo natin kaysa rin sa mga Kristiyanong walang may hawak na Bible. Maging doon sa mga bansa na ipinagbabawal sa kanilang salita ng Diyos. Kaya ang bigat po ng tinatawag na diin na kinakailangan, maintindihan natin bilang mga mananampalataya, doon sa pribileyo na meron tayo. Okay? Kaya hinahamon ko kayo lagi at challenge ko kayo dahil darating ang time. Pag ako wala na rito, iba naman ang magcha-challenge sa inyo. Baka si Mark, baka si Jeff, baka si Intoy, o kung sino man ang tatawagin ng Diyos, baka si Rene. Okay? Kung sino man ang tatawagin ng Diyos. Kasi ganun lang naman eh. No? The more na lumalago tayo sa pananampalataya, lumalalim ang pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Kapag may mga pangangailangan, ang Diyos ay magtataas ng tao na hawak ng responsibilidad para sa kanyang sambahayan, para sa kanyang iglesia. Tuloy po tayo mga minamahal. 4:00 na pala. Konti na lang ha. Konti na lang isi-share ko. Nandito na tayo sa verse 8. Verse 8 muna, verse 8. Yan. Siya rin ang nagsabi sa amin sa pamagitan ng Espiritu patungkol sa inyong pag-ibig. So dito makikita natin the work of the Holy Spirit in the life of Epaphras to report rightly things that he observed in his church. At ang emphasis rito, nais kong makita ninyo, 2 beses nang sinabi yan, yung pag-ibig ng mga mananampalataya sa Colossae. Okay? They love God, they love other Christian, and of course, they love the work of the Lord in the church at Colossae. So, dyan na muna tayo mga kapatid. Next week ko na lang itutuloy. Mahaba-haba ito eh. Yung 3 point na nais kong talakayin sa inyo, yan, ipinapanalangin namin kayo. Una, binabati namin kayo. Pangalawa, pinasasalamatan namin ng Diyos dahil sa inyo. Pangatlo, ipinapanalangin namin kayo. Bakit kayo? Kasi ang kasama po rito ni Apostol Pablo, si Timothy. So tandaan nyo si Timothy, hindi nakakulong ha. Si Paul lang ang nakakulong. E yet makikita natin si Timothy, pastor of the church at Ephesus. Ibig sabihin, alam ni Timothy yung nangyayari din sa Colossae. Ibig sabihin din, no, ipinapaalam ni Apostol Pablo yung nangyayari sa Colossae kay Timothy para siya and his church ay makabahagi upang panalangin yung iglesia sa Colossae. At ganoon din po naman, no? Tayo hindi lang natin ipinapanalangin itong church natin. Ipinapanalangin din natin yung ibang gawain na nangangailangan ng panalangin. At kaya nga lagi ko yung hinihimo, kung available kayo ng Wednesday night prayer meeting, please come. Bakit? Pribileyo natin yun para manalangin sa Panginoong Diyos eh. Sama-samang panalangin, hindi lang individual, kundi sama-samang panalangin ng iglesia. Magandang hapon po sa inyong lahat, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, ikaw ay buhay na Diyos, ikaw ay makapangyarihang Diyos, ikaw ang Diyos na iniibig namin, at pinupuri lagi. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang pribileyong Kristiyano meron kami. At yung pribileyo na yan, nakaatang sa aming balikat ang malaking responsibilidad. Responsibilidad na gamitin ang pribileyo na meron kaming Biblia, basahin, pag-aralan. Responsibilidad na magamit namin yung kaalaman ay binigay mo sa amin para makapagturo, makapagbahagi, makapag-akay ng kaluluwa, makapanghikayat. Responsibilidad na itong natutunan namin bilang magulang, head of the family, maisalin namin ito sa susunod na henerasyon na aming mga anak. Salamat po, Panginoon, sa halimbawa ng Colosas. Isang totoong iglesia na may pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na nagtataglay ng pag-ibig sa kapwa kapatid niya sa pananampalataya, at may buhay na pag-asa ng muling pagbabalik ng ating Panginoon at pagbabagong anyo ng bawat mga mananampalataya. Panginoon, salamat sa hapong ito sa pagtitipon ng iyong mga anak sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, Brother Jeff, can you pray for our offering na itong oras ng ating pagsamba, pagbibigay? Amen. Yep.
May hopya po dyan. Okay? Ito po ibigay kaninang umaga ni Brother Pantalyon dahil anniversary nila ngayong araw. Okay? So, that's a blessing. Okay? Yung may anniversary ngayong araw, si senior yun ha, hindi si junior. So, kaya may blessing po dyan. Okay, tumayo po tayong lahat at hihilingin ko po si Brother Christian Kababan to close us in prayer. Amen, amen. Salamat po sa Diyos.